Sa hapag ng bawat Pilipino, kanin ang sentro ng bawat kwento. Kasabay nito ang gulay at bunga ng lupang saksi sa pawis at sakripisyo. Habang ang presyo'y patuloy na tumataas, tila may tanong na hindi binibigkas. Sa bawat butil na ating isinusubo, sino nga ba ang tunay na nagbabayad? Binagtas namin ang bayan ng Imus, Cavite, kung saan tanaw sa kalayuan ang pakikipagsabayan ng tradisyonal na pagsasaka sa paglago ng sibilisasyon. Kung ang mga lupa nga rito ay makakapagsalita, marahil ang boses ni Tatay Hernan Salon, 63 anyos, ang ating maririnig. I-predict muna na kada taon, paliit na yan lupang niya. Kasi dinedevelop na yan. Pagka ba nagsimula na magano yan, di ba? Bawa, housing. Wala kang magagawa. Bigla sabi kayo, magsasaka, habang tumatagal, ginaganyan na kayo, inuuntog na kayo na yun. Hanggang sa kayo, tuluyan ng umalis. Noon. Miski magreklamo ka dyan, hindi naman pakikinggan yan. Yun ang wag natin galitin yung kalooban natin na tayo reklamo ko ba? Reklamo ka doon, iintindihin ka ba dyan? Talagang ang pera ang pinaka-importante sa kanila, hindi yung matulungan ng ano. Kasi kung ako tatanungin ninyo, tropical country ang Pilipinas. Hindi dapat mag-import ng mga kakainin. Sa ilang dekada niyang pagsasaka, tila hindi na mapaghiwalay ang kanyang mga paa at ang lupa. Sa loob ng mahabang panahon, nakita niya kung paano unti-unting inagaw ng kalsada ang mga sakahan. Sa halip na galit, tila pagod na lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Para kay Tatay Hernan, suntok sa buwan ang pagpigil sa land conversion. Ayon sa datos ng Ibon Foundation, mahigit 2 milyong magsasakang Pilipino ang nawala ng hanap buhay dahil sa land conversion. Isang nakababahalang numero na nagpapakita ng paglugmok ng agrikultura sa bansa. Ang lupang dapat sanay tinataniman, ngayon unti-unti nang naglalaho. Isa lamang sa mga magsasakang Pilipino si Limar, isang 28 anyos na magsasaka tubong Samar, ang labis na naaapektuhan sa land conversion. Saksi si Limar kung paano winawakasan ng aspalto at makinarya ang kanilang mga pananim bago pa man matapos ang kanyang kontrata sa lupa. Sa kabila ng lahat, nananatili ang paninindigan ni Limar laban sa pagpapalit anyo ng mga lupang sakahan dahil para sa kanya, hindi kailanman mapapakain ng kalsada ang nagugutom na sikmura. Hindi kami pabor sa mga ganyan kasi katulad namin mga magsasaka, hindi kami pabor sa ganyan kasi kami din ang una-unang mahihirapan. Lalo marami kaming magtatanim pag pinagpatuloy pa yan, saan naman kami lilipat na saan na kami magtatanim kasi habang tumatagal Sinong mag-aakala na sa bansa kung saan pinatatakbo ng malalaking korporasyon, ang mga kwentong nagmumula sa putikan ay pilit na nilulunod. Nakapanlulumong isipin na
paano mo nga naman iuulat ang pag-agaw sa lupa kung ang mismong nagpapasweldo sa'yo ay siya ring nagpapatag ng mga sakahan? Sa aming eksklusibong panayam sa Altermedia, isang network ng mga alternatibong mamamahayag, mas naunawaan namin kung bakit ang mga tulad ni na Tatay Ernan at Lemar ay madalas na nagiging anino na lamang sa lupang kanilang pagmamay-ari. Meron talagang matinding suppression and repression. Bahagi din yung mga nasa community, community media, mga journalist, sa alternative media journalist doon sa nakaka-experience. No? Isang example dyan, si Frenchie May Kungkyo. Nag-report siya tungkol sa militarization sa Samar. Itong mga magkasakang ito ay yung nananawagan para pataasin yung presyo ng kopra, ng kanilang mga produkto, tulungan sila ng pamahalaan para paunlarin yung kanilang paraan ng pag-asaka at iba pa, pamahagi yung lupa sa kanila. So, nire-report niya to hanggang sa siya mismo ang naging target ng pamahalaan. Kasi nga, di ba, nagiging daluyan yung alternative media ng mga ganitong balita na talagang more often ay hindi naabot ng dominant media o even ng social media. So, yun, ganun yung mga kinakaharap na challenges, na safety and security. Pero nonetheless, kumbaga yung alternative media journalist nagiging matapang siya kasi matapang yung community, matapang yung masa doon sa kanilang pag-assert ng kanilang karapatan at pag-assert ng kanilang mga kahilingan. Para syempre hindi lang naman para sa kanila yun, kundi talaga para din sa kabuuan, sa ekonomiya ng Pilipinas, food security, lalo na kung sa usapin ng mga mag-asaka. Ayon sa DPWH, ang Cavite-Laguna Expressway o CALAX ang proyektong kumakain sa ekta-ektaryang pananim sa iba't ibang bayan ng naturang lalawigan ay isang 45 kilometrong kalsada na naglalayong pagdugtungin ang mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Kinumpirma naman ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na ang proyektong ito ay magdudulot ng permanent loss o tuluyang pagkawala ng mga lupang sakahan. Mga lupang nag-aambag sana ng halos 40% sa produksyon ng palay sa lalawigan. Sa pagpapaunlak ng panayam ng lokal na pamahalaan sa isang komunidad sa Imus, Cavite, paano nga ba nila tinatanggap ang kaunlaran na hindi naman nila hinihingi? Sapat na ba ang mga binhi na dapat sanay itinatanim sa ngayon konkretong kalsada? Bali, sa ngayon kasi talagang yung ganyang yung mga magsasakang yan, aware naman sila na dadating yung panahon na talagang mapapaalis sila dyan. Kasi most of them are tenants lang. Hindi talaga sila yung owner nung lupa na pinagsasakahan nila or yung pinagtatayuan nila. Syempre, alam naman nating lahat na syempre bayad naman yung binabayaran naman ni Calax yung mga ganyan. Yung owner ng lupa, yung mga magsasaka, syempre may mga nakukuha silang may nakukuha silang payment kasi sila ngayon tenant. Pero kapag ganyan kasi, yung habang hindi pa sila napapaalis, syempre habang hindi pa nagagamit yung lupa na makukuha ni Calax, tinutulungan sila ng mga nagtatanim, nag-aalaga ng hayop. Sa ngayon, yun muna yung mga na-i-offer natin sa kanila. Pinag-aalaga ng mga hayop, tsaka ng mga pananim, ng mga gulay, ganyan. Ang tunay na kaunlaran ay hindi pumapatay ng bukid at buhay, kundi nagbibigay lakas sa magsasakang patuloy na lumalaban. Ito ang paalala ng lupa't binhi na ang pagkaing nasa hapag ng bawat Pilipino ay may ugat at pinagmulan. Ang kinabukasan ng bansa ay sa bukid pa rin uhubog at sisibol kailanman. At sa pagpapalit anyo ng ating mga lupain,
Anong kinabukasan kaya ang naghihintay sa mga taong ang tanging yaman ay lupa? Sa ilalim ng produksyon ng Tuklas Plaridel, muli nating hukayin ang kwento ng kanilang mga binungkal na pangarap.